If you're following us, we're telling you na ang gusto nating makita is a higher low. Yung ginagawa niya sa 4-hour time frame. Gumawa na tayo ito ng higher low. So there's a likelihood na pagka tinamaan natin ulit itong 112, there's a likelihood na biyakin na to. And then ang next natin 115. Kasi gumagawa na tayo nito. So pwede mag-breakout build up ito. As long as mag-hold ito, itong trend line na yan, there's a likelihood. Reversal na kaya yan, ito yung kailangan biyakin. Yan. Ang tawag nila dito, break of structure o change of character. May ganun sa smart money concept. So, kailangan biyakin yan. Ito, maybe this will be easy. Ito, may medyo significant din yung area na yan. Itong 116, 117. So, may mga resistance yan. Ito, medyo manipis tong resistance na to. Makikita ninyo. As long as this trend line holds, okay, ito po, and itong support area natin holds at around 109, 110 area, goods tayo. So, mamaya, sa non-farm payroll, we are expecting the price, okay, just to trade within this zone. Ito yun pwede mangyari. Paglabas ng non-farm payroll, pwede kang tuluan, susungkit ng liquidity dyan, tapos huhugutin. Tapos ang basag sa taas. Right? O kaya naman, ibabasag dito sa taas, susungkit ng liquidity, tapos babalikin kasi dito sa trend line. Minsan, double sungkit ng liquidity But for me, based on my observation, kahit na may mga news na ganyan, as long as may trend line ka na paakyat, na hindi bina-violate, eventually, akyat pa rin yung price.